Praise God. Aton pakpakan ang buhi nga Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa iya padayon nga pag-preserve sa aton kabuhi. Dalaygon ang ngalan ni Kristo Jesus. And this time, aton ginapasalamatan ng Ginoo labi na sa aton mga bisita, ang mga anak pod sa Dios, labi na ang kabuhi pod ni Brother Jerry. Salamat sa Ginoo aton gina-welcome Brother Jerry. Salamat sa Ginoo. Actually, kauban yun nato na diri si Brother Jerry. Dayon, yes of course, aton pod gipasalamatan ng Ginoo sa kabuhi ni Brother Lidong as partner of deliverance sa sininga church tungod kay since from the start mao ni ang kuyog naton diri. Dayon, aton pod gipasalamatan ang Ginoo sa grupo nila ni Brother Lito. Praise God. Salamat sa buhi na Dios. Hallelujah. Aton man gipasalamatan ang Dios bisan pa man ang aton mga kaigsuonan nga naglantaw sa live stream. Praise God. Aton man ginakilala ang pamuhat sa Dios sa amon lakaw. Aton nabisitahan sila si Brother Rubin, si Sister Hilda. I-grab yun namon ang opportunity tungod kay blessing sad nga may sakyanan si Bunso ito ng Ginoo. Okay? Nangin blessings ang salakyan ni Bunso tungod kay nagamit naton siya. And yes, of course, blessing pod bisan pa man si GR tungod kay iya tagi-introduce dito sa gidayunan naton. So nabisitahan naton si Manong Rustom, nabisitahan naton sila si Brad Rubin, kag aton pod na pangamuyuan ang balay nga aton gidayunan. Kag ako positibo ko because ang akon nga gitawag prayer like sa kay Abraham, ang tag sa kabalay nga akon taakan ini nga tao mangin-iya sa Dios. Sa madugay kag sa madali ingon pa ni Pablo, ang Dios may plano pod sa iya. Pareha sa gihambal ni Romeo. Ako nagtuo, ang tagsa kalakaw, hindi na kay imo lang lakaw. May plano ang Dios nga gipalakaw kaniya. Kag nga gipalambot ka sa sina nga lugar, it is because may plano ang Dios. Kag maupod ni ang aton karon sitwasyon sa sini nga kabuntagon. Kitang tanan, hindi aksidente nga arita ang Dios may plano sa matag usa ka nato. Magabarog tatanan kag dayon magampo ta sa aton padayon nga gitun-an sa sini nga kabuntagon as we focus our hearts and mind diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Amen. You know, tandaan naton ang aton kasing-kasing amo ni ang papan. Yes, sama sa aton gihisgutan nga sa diin diha naton isulat ang pulong sa Dios. This is what itablet sa aton kasing-kasing. Kay nga man, kung ibutang lang naton sa aton hunahuna, kita may ara gitawag kaluyahon nga ang aton hunahuna malimtan naton ang mga mensahe nga aton madawat. Pero kung isulat naton sa gitawag papan sa kasing-kasing naton, ako nagtuo, bisan makuha pa ang tanan, pero ang pulong nga imong nadawat, walay kautan ni kaaway nga makaagaw sina tungod kay nakasulat kina sa kasing-kasing. Magampo tatanan. O Dios nga labing ngamanan right now, covered us to your precious blood. May the name of Jesus Christ magakunsad sa tunga namon. Lord, we need the divine intervention, even the divine wisdom, knowledge, and understanding, O Lord. We need the anointing. Lord, nakita nimo nga kami Ginoo Dios, Lord, shortcut sa kaalam, Lord, shortage sa kaalam o Dios. Nakita nimo nga ang amon Ginoo Dios kabuhi walay mahitabo kag walay mahimo kun walay ikaw. Gani Ginoo nagapangamuyo kami, Lord, ang imo presensya nga magakunsad sa tunga namon. Tungod kay ikaw ang pinaka-the best namon nga magtutudlo. Hindi namon saligan ang amon abilidad, hindi namon saligan ang amon kaalam. Dalaygon ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus. Kitang tanan magaingon. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo, labaw sa tanan, sa divine preservation sa Diyos. Abi nyo lang,
pag-abot namon gikan sa travel, murag naglain na ang akon pananaw. Kadayon, murag di na ni maayo. Nagpa-check ko sa doktor, normal tanan ang aton sugar, ang cholesterol, apilang akon BP, normal tanan. Ang akon problema ang mata. So nag-refer ang doktor, mukadto kagyod sa optometrist kay ang imo mata posible nga may diferensya na. Kagdayon, siguro, akon po gipasalamatan na daot ni, hindi tungod sige lantaw, na daot ni sa sige basa. Amen. Amo nang reason usahay nga hindi ko magdanots dire kay hindi na nakon mabasa. Inga na. But ang pulong sa Dios, tandaan naton ang familiarity ari sa aton kasing-kasing. Ang 1 Thessalonians in chapter 5 in verse 19 going sa verse 22. Let us continue sa aton topic. Almost 2 months na naton nga gitun-an ang series nga pagtun. Tungod kay ini nga gitawag passage, shadow kalawom ang buot ipasabot ni Apostol Pablo, hindi lang kay sa taga Tesalonica nga simbahan. Balikon naton ang Thessalonian Church. Yes, ang iya ancient name is Terma. Ang lugar niya kaadto gitawag kinig Terma. Kay sadto nga time, ang mga lugar sa Bible, mga moderno na karon. Let's say, for example lang, imo makita ang Persia during the time, karon amo na sadto nga time, karon amo na ang Iran. So, ang Thessalonia, ang iya sinilugar, ang ngalan sang una is Terma. Kadayon, na-captured kini ni Alexander the Great, giilisa niya sa ngalan nga Salonika in the name sa sister niya nga si Salonika. Then, pass by sa mga tinuig, nahimo kini nga Thessalonica. Kag wala damha nga ini nga gitawag lugar, diha mismo napasad ang ngalan ni Kristo Jesus nga diha sa simbawon kag daygon. Amo nang ang 1 Thessalonians sa chapter 5, this is a closing letter ni Apostol Pablo sa mga Thessalonian believers. Kag ini nga gitawag closing letters niya, kung lang taon na ton, it is almost ikaman, puros ni tanan og mga sugo. Amo nang ang aton tun-an, how to keep the fire burning from the altars of our hearts. Kay nga man, baliko na ton, ang kalayo sa sulod sa aton kasing-kasing, mintras nagadilaab kini ang kainiton sa pag-alagad arapot. Amen ba? Ang kainiton sa pagsimba anaasan. Ang kainiton sa pag-ampo, ang kainiton sa pagbasa sa Biblia, ang kainiton sa mga bulaton para sa Ginoo. Yes, tungod kay nagasiga, nagadilaab ang imong kasing-kasing, nagapabilin ang imo pag-alagad sa buhi nga Dios. So ang atuntunan, how to keep the fire burning. Amen. Kay nga man, ang pinaka-importante sa Kristohanon, paano kini magpabilin nga siga sa iya nga kinabuhi. Kay nga, kung lang taon na ton ang parables of 18 virgins, ini nga parabola, gihisgutan kini sama sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kagdayon, kung lang taon na ton, nga may related ang suga nga gibitbit sa napulo kadalaga, nga may related ang iyala nga kabuhi sa suga nga ilang gidala. It is because naghisgot kini sa kinabuhi naton. Amen. Ing na imo katapad ang suga nagrepresentar sa kabuhi nimo. Ang 1 Thessalonians in chapter 5 verse 19 to 22, ingon pa diri niya, ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. So taan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo, o isalikway ang dautan. Sa New King James Versions, kung lang taon na ton, ingon pa diri sa 1 Thessalonians, do not quench the Spirit. Dito sa gitawag sa ISB, kag sa Easy English na translations, ingon pa dito, ayaw pagpalunga ang siga sa Espiritu. Kadayon ang verse 20, do not despise prophecies, taste all things, hold fast what is good, abstain from every form of evil. Yes, there are 5
biblical truths nga lantaw naton. Kag ining 5 ka biblical nga kamatuoran, amo ni ang kinahanglan nga himuon sa usa ka Kristohanon aron nga magpabilin ang nagdilaab nga siga sa sulod siyang kasing-kasing. Kinahanglan iya kinihimuon sa iya kabuhi. May mga butang ang Kristohanon nga kinahanglan mo strive siya sa iyang pag-alagad. There are 5 biblical truths nga lantaw naton sa sini nga passage. The first one, yes, of course, kung lantaw naton, fueled by woods and oil. Ingon pa ni Solomon sa panultihon sa metaphorical nga iya nga term sa chapter 26 in verse 20 nagaingon siya, kung walay sugnod, mapalong ang kalayo. Natural, ang nagapaibwal sa kalayo ang sugnod nga gibutang diha sa imo nga gitawag giluto. Kag ako nagtuo, amo po ni ang kabuhi sa Kristohanon. Amen. Kinahanglan muimpon siya sa mga nagakalayo agod nga matakdan siya sa kalayo nga ara sa tunga. Amen. Amo na nga gabi gihambal na kon sa kay Brother Lidong kag abi nyo lang, I really bless the Lord tungod kay may mga tao nga ginggamit para sa aton agod nga i-invite. Si Brother Lidong nag-invite na po sa aton dito sa gitawag sa Kangmil Kaparos. Kay nga man, ako may ara ko mindset parehas ni sa gisulti ni Bus Sanchez. Kung negosyante ka, ayaw pag-upod sa mga nabangkrut. Amen. Kung negosyante ka, dito ka upod sa mga nagsaksi sa ilang negosyo. Amo pod ni sa ministry, in the area of the ministry, imo pod lantawon kag updan ang mga tao nga gigamit sa Dios. Mightily, it is because ang Dios may mahimo pod sa imo. Pakpakaan na to ng Diyos. Kadayon, ingon pa diri sa Leviticus in chapter 24, verse 1, ingon pa dito sa Dios. Ang Ginoo miingon kang Moses, because during the time, aton diri na hisgutan, paliko naton sa panahon nga ang tao diri sa bantayan nagkabuhi pa sa dispensations of kingki. Di ba? Oh, kapanahonan sa kingki. Ang pinakamahal kayo kag pinakaimportante bisan sa kang lula sa una ariman kang lidong ang gas. Amo ning pinakaimportante. Kung walay gas, maglisod ka mo. Kuha ninyo? Amo ni ang kapanahunan sa daan nga tipan. Ang pinakaimportante sa ila, ang lana. Kay nga, amo kini, ang ginatughong, agod nga magpabilin, ang suga, ang siga sa kalayo. Amo ning gistit dito sa Bible. Amo nang imo magbitaw, baliko na kon ang mga bagong tubo karon murag indi na ni maayo makarelit kay nga ari na ta karon sa panahon nga moderno na waay na mga kingki kag kasagaran kon brown out kandila na ang ginagamit. Pero sa amon nga panahon imo makita ang dispensation sa Petromax kag ang dispensation sa kingki amo ang amon panahon. Sa una kon may Petromax ka daw dato ka na. Di ba? Oh. Labaw sa tanan. Kung may abigon ka nga radyo, dato ka na. Oh. Sang una, siling paninunong, mangayaw sila sa pikas balay aron pagpaminaw lang sa abigon nga radyo. Amo ni nga dispensation sa una. Kag ako nagtuo, ang aton gihisgutan makarelate ang mga nag-una sa aton tungod kay amo ning ila ka panahunan kag amo ning hambal dito sang Dios kay Moses agod nga ang suga diya sa templo magpabilin nga magsiga. Siling pa dito ang Ginoo miingon kang Moses, sugua ang mga Israelita nga hatdan kanila og lunsay lana gikan sa olibo alang sa mga suga aron kanunay kini nga magsiga. Verse 3, ipabutang ni Aaron ang mga suga sa gawas sa tabil nga nagsalipod sa papan nga bato nga gisulatan sa kasuguan sulod sa tulda nga tagbuanan in verse 4. Sila, magsiga kini kanunay gikan sa hapon hangtod sa buntag at tubangan sa Ginoo
tulumanon kini ninyo nga walay katapusan ingon man sa inyong mga kaliwatan. Meaning, literally, nga ang ilang nga gitawag responsibilidad as between Aaron, Moses, and between the 12 tribes, sama sa kanta naton gina, you gave, take, and away. Diba? You gave, kagdayon, you receive. Amo nang kanta naton gaina. And every blessings that you pour out will turn to praise. Meaning, ang responsibilidad sa 12 tribes, sila ang magdala sa lana. Ang responsibilidad po ni Aaron, siya ang magdagpot sa suga. Agod nga magpabilin kini nga magsiga. Sa aton karon nga dispensation, sa grace kung lang taon na to, yes, hindi na kay literal nga kingki ang magsiga. Ang kabuhi na sang Kristohanon. Amen. Linya inyo tapad ko nagsiga. Ang naong lang ang nagsiga. Diba? So nag-refer na ni sa kabuhi sa Kristohan. Si Martin Luther nagsulti. Usa ka beses sa migawas si Martin Luther, iya na-encounter ang usa ka tawo nga gidemon possess. Nagabaga ang mata. Kagdayon, dili mapunggan bisan pipila pa ka mga tao ang nagpugong sa iya. Giingnan siya sa gidemon possess. Ikaw, mausap ka na kun buhi. Masakit ka na kun, pero inang nagsiga sa sunod nimo, amo na ang rason nga hindi ko kapalapit sa imo. Sabi nyo lang, sa spiritual view, sa human point of view, kung lang taon na ton, ining Kristohanon nga nagmatinud-anon, daway siga siya kabuhi. Pero ang Kristohanon nga nagmatinud-anon, may bull of fire sa kabuhi niya. It is only appreciated by God. Even Satan, kahibalo siya nga ang kabuhi nimo may nagdilaab nga siga dira sa imong kasing-kasing. Kag amo nang gihisgutan naton nga kinahanglan ang Kristohanon iya kini mamintin ini nga siga. Hindi niya pagpabayaan. Kinahanglan mo strive siya sa iyang kabuhi. Meaning, ini nga kamatuoran, yes, ang number one, ingon pa diri sa notes naton, kung lantaw naton, it is fueled by the Word of God. The spirit fire will be quenched unless the spiritual life is fueled by the Word of God. Amen. Ano ning gatong? Ano ni ang lana? Ang gatong kaglana, amo ni ang siga nga makapamintin sa kabuhi, sang kabuhi diha sa imo nga gitawag giluto, amo ni makapamintin sa siga kon may lana. Yes, ang dispensation naton agud nga magpabilin ta nga magsiga. Kinahanglan nga ang kabuhi nimo may ara feeding sa Word of God. Amen. Kinahanglan hindi pag-isiparar ang imong kaugalingon sa pulong sa Diyos. Amo gani na nga dire, gidesign naton, yes, gawas sa prayer meeting, gawas sa Sunday worship, may ara ta educational, which is ang aton family prayer group in every Wednesday. Amo ning ga-fueled sa aton. Amo ni ang nagatugong sa aton kay balikon nakon from Monday going to Saturday, lain nga tingog ang aton mabatian. Kuha ninyo, lain nga intik ang ari sa aton. Ang intik sa aton, labi na kun ang mga upod naton sa aton mga balay, sa aton balay, mga tao nga way sa Dios, ang intik pirmi sa aton, ang problema, ang kinawala, ang intik pirmi sa aton, ang balatian, ang sakit nga, amo ni ang aton mabatian. Pero, kung ari ka sa simbahan, ang maintik sa imo, pulong sa Diyos. Amo ning pinaka-importante. Amo bitaw nang ang Kristohanon kinahanglan maning kamot siya panahon sa family prayer group mo tambong siya kay ngaman ang Dios maipakaon sa iya. Amen. Ang Dios may ihatag sa iya. Ang pulong sa Dios, tandaan ninyo, hindi ni malabwan sa anuman nga material nga panalangin. Why may makalabaw sini? Tungod ang Biblia nagambal, namugna ang tanan butang tungod sa pulong sa Diyos. Hindi pag-ibarter ang pulong sa Ginoo.
pakpakan na to ng Ginoo. Amo na nga siling padiri ko lang taon na ton. Yes, sa sining nga passage. What is a prophecy? Kulang taon na to. Because ang Biblia nagambal, siling pa dito, paano naton ma-maintain ang siga nga ari sa aton kasing-kasing. Ang verse 20 dayon naghambal, despise not the prophesying. Amen? Ingon pa dito sa easy English sa verse 20 sa 1 Thessalonians chapter 5, listen carefully. Amen. Amo nang gitun-an naton. What is a different word between hearing and listening? Amen. Although kung imo siya pamation, it is the same meaning but different siya. Balikon naton. Ang saluyo, nakadungog na sila, pero ay na nagapamati. Ang hearing, nakabati ka lang, pero ang listening, namati ka pag-ayo. Amen. And that is what the difference between the word hearing and listening. And this is what the attitude of Mary of Bethany. Si Mary of Bethany, kung si Kristo Jesus maghambal, nagalingkod siya sa atubangan ni Kristo Jesus, kag nagapamati siya maayo. Sabi mo lang, si Alexander the Great, according sa history, nga nanginbantugan siya nga emperor at the age of 30, kaya namatay sa 33, nga ang pinakadabis nga mentor niya si Aristotle. Kung si Aristotle na gani ang magsulti, si Alexander the Great, harapod sa tiila ni Aristotle, kadayon, iya ginapamatian ang mga advices sa iyang maestro. And I believe, labaw pa sini ang Kristohanon. Kung may pulong sa Dios nga iya mapamatian, iya himuon, he must listen carefully. Amon ning gihambal. Listen carefully when people speak messages on God's behalf. Remember that those messages are important. Mo bitaw balikon na kon. Abi mo lang gipakarita sa Dios kay may importante nga mensahe ang Ginoo sa imo. Hindi ni aksidente, hindi ni kay masiling ka lang imo ni yes, imo ni contribution diya sa kingdom mo Dios. Pero ang Dios may plano nganong ari ka tungod kay may ihatag na mensahe ang Dios sa imo sa sini nga kabuntag. And this is what the Word of God says according pa sa pulong sa Dios. So meaning, pag ingon dere ni Paul sa Thessalonian, kung lang taon na ton, silang pa niya dito, yes, despise not the prophecy. Amen. Ingon pa dere, what prophesying? Yes, ang 2 Peter chapter 1 verse 21 to 22 gitunan na ton, it is considered a word of God. This prophesying, it is a message from the Lord, and instructions, a motivations, a guidance, a word of corrections, and mostly, it is a warnings. Kay ang pulong sa Dios kompleto ni, hindi lang kay nagapadasig sa aton, hindi lang kay nagmotivate sa aton, mabitaw na sa family prayer group na to, ginamotivate sa pulong sa Ginoo. Yes, ang pulong sa Dios, hindi lang kay naghatag sa aton instructions, hindi lang kay naghatag sa aton corrections. Sometimes the Word of God gives us warning. Amen. Kompleto ang Dios dira sa iyang puno. Kagabi nyo lang, si Luke, may namatikdan siya before sa opening sa Thessalonian. Kung lang taon na ton ang Acts chapter 17 sa verse 11, before Apostle Paul founded sa gitawag Thessalonian Church, si Lucas, narrator o author sa gitawag sa Book of Acts, amuning iya na obserbaran. Mas bukas ang pangunahuna sa mga tao dito, which is ang mga Berean believers. Amen. Ang mga Berean believers. May mas bukas ang pangunahuna sa mga tao dito kaysa mga taga-Tesalonika. Madasigon kayo silang namati sa maing balita og nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtinukon tinuod bagayod kining mga butala.
Meaning, ang mga Bereans believers, it is different sa Thessalonian. Nga si Paul, nakahambal diri sa verse 20, despise not the prophecy. Kaya nga man, may mga butang sa Thessalonian believers nga lahi kay sa mga Bereans believers. Ang mga Bereans believers, grabe sila ka-eksido sa ilang napamatian. Nga, kung may nagahambal, ila kini ginatiknot. Kuha ninyo? Mabito na nga sa history, after daw sa Second World War, gitigom ang gitawag ang mga Hapon kag mga Pilipino. Kay kuha na to, plano na sa pag-revive sa structures sa sini nga mga nasod, kay puros ni nabungkag. Kagdayon, while nga nagalecture ang mga Amerikano, paano ma-revive, mapadali, nga na mga engineering ilagihimo ni. Abi mo lang, ang mga Hapon, grabe ang tiknot. Ang mga Pinoy, nagsige lang tando-tando. Amo ning kabuhi naton. Amo na nga hashtag karon bisan sa simbahan. Amo. Lang tawa, may naamo? Wala. Bisan sa eskwelahan, mangutana ang maestro, nakasabot ka mo? Yes, ma'am. Bisan sa family prayer group, kasabot ka mo, pero pag exam, silang zero naman. Amon ang problema. Ang mga Bereans, grabe sila. Kuman nila mabatian, pagpauli sa ila balay, ila pag-inigi na susi. Meaning, kini nga mga tao may check and balance sila. Nakuha ninyo? May check and balance sila kung ang gisulti ba sini nga tao, it is biblical. May check and balance sila. Kaya nga man, labi na karon sa aton kapanahonan, ining gihambal dito sa Dios sa Jeremiah, sa Kapitulo 14, sa versikulo 14. Ining nga mga tao, may check and balance sila. Bobito nang ang Thessalonian, kung may panahon ka mo, basahan ninyo ang history sa Thessalonian, dali sila pirmi masudlan. Kaya nga man, ang kulang nila, ang check and balance sa spiritual. Amen? Lang taon na ton ang Jeremiah chapter 14 verse 14. Apan mitubag ang Ginoo na makak ang mga propeta. Wala ako magsugo o magsulti kanila. Ang ilang gisulti kanimo, mga pananawon nga dili gikan kanako. Mga minaumao nga panagna, nga bunga lamang sa ilang kunahuna. Amo po ning bantayanan, because not all prophecies, it comes from the Lord. Amen. You know, si Watchman ni, si D.L. Moody, even ang pipila ka mga author nga mga books nga nangin usa ka spiritual mind. Anong advice nila sa aton? Mamati ka lang sa mga tao na may panahon sa pagpamati sa Diyos. Ayaw pagpamati sa mga tao nga waay panahon sa pagpamati sa Diyos. Even si Dr. David yung gitso. Nga, hindi karon tanan propeta ang gisulti niya halin sa Diyos. Although pulong sa Diyos ang gihambal, pero hindi halin sa Diyos. Labi na karon sa aton nga panahon. Ang Matthew chapter 24, ang propesiya ni Kristo Jesus. Maabot ang panahon nga daghang propeta ang manggula. Magsulti sila nga sila ang Mesiyas. The Bible says, yes, amo ni mga butang nga kinanglan may check and balance ang Kristohanon. Because ang Biblia kung tun-an nimo, hindi ni one-sided. Balanse ang Biblia nga nagtudlo. Amo na nga kung imo tuhuan ang usa ka side, nangin imbalance ang imo pagtuo. Ang Bible, it is teach them with a balanced way. Amo ning gihambal sa Dios. Mabitaw na nga ang 1 John sa chapter 4 in verse 1, kung lang taon na ton, ang gistit dito ni John the Beloved, siling pa dito niya, mga igsoon, ayaw ninyo tuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila, kundili o sisaan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga manungha sa tanang dapit. Kinanglan may check and balance like sa mga Berean. Ang mga Berean believers inig kabati nila ila kinig gina
take note, kagdayon pagpauli silang balay, may check and balance sila kung bala tinuod yun, ining gisulti sa sini nga tao. Pakpakan na to. Amo gani na ang reason nga nagtuon ta kay nga agod nga may foundation ka sa kabuhi nimo. Amen. Agod nga magpabilin ang siga diha sa sulod sa imong kasing-kasing. Amo na nga ang pulong sa Dios according sa notes naton i-read sa aton nga gitawag gitun-an siling padre. Yes. Why did despise the message of God? Kaya nga balikon naton ang Dios hindi lang kay naghatag correction, naghatag instructions, naghatag siya og gitawag motivations, encouragement, but you know, the Bible also give us such a warning. Let's say, ang nahitabo dito sa 1 Corinthians in chapter 10 sa verse 11, kag sa Jude lang taon na ton, kadtong tanan nga nahitabo, which is ang mga Israelites nga gipamatay dito sa Kamingawan nga sobra 23,000 nga kini nga mga Israelites imo makita naghimo sila sa mga salawayong butang sa mata sa Ginoo. Kadtong tanan nga nahitabo kanila nagsilbing mga panag-ingnan. Apan gisulat kini. Amen? Which is the Bible. Ibayaw inyo Bible. Ngayon dayon ang pastor. Mabuti bang Diyos? Amen. Nasaan yung Bible? Nasa amin. Katong tanan nga nahitabo kanila nagsilbing mga panag-ingnan. Apan gisulat kini aron pasidan-an kita kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang katapusan. Amen. So kinahanglan mamati kapag ayo kay nga balikon nakon ang pulong sa Dios not only as a message of blessings, not only as a message of corrections and motivations and instructions, but also it is a message of warnings. Karon kung hindi nimo pamation, way damha og mangudlawa namatay ka. Kay ang Dios lang ang nasayod sa kabuhi naton. Ang Jude sa verse 6 kag 7, ingon pa diri sa Ginoo, hinumdumi nga ang mga anghel nga milapas sa otoridad, nga gitugot kanila og mibiya hinuon sa ilang puloy-anan, ibilanggo sa Dios dito sa kahiladman, nga magiob o gigapos silang mga kadena nga dili gayud mabugto, tagana sa dakong adlaw nga silutan sila. Verse 7, hinumdumi usab ang Sodoma ug ang Gomora ug ang kasikbit nga kalungsuran nga nagpatuyang sa pagkamakilawason ug sa kangilaran gisilutan sa kalayo nga walay pagkapalong. Anong hambal dayon? Diin kini dayon gipunteriya nga message. Diin niya kini gi-address dayon nga message. Pasidaan para sa aton. And that is what the message of God. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo nang sipol naghambal, despise not the message of God. Despise not the prophecy. Na kumplito ang Dios kung maghatag siya nakapaborito na libro sa sininga pamilya. Pagbalik sa anak, ang gikuha ang brochure sa ibon. Mamakak ang anak. Ang pinakapaborito nga libro sang pamilya, ang brochure sa ibon. Amo ng problema. There is no such thing as hungerness. Abi mo lang ang kagutom sa pulong sa Dios. Parehas ni kagutom sa pisikal nga pagkaon. Parehas ni siya. Latoblan ninyo mga tao nga gutom. Amo ni ang hungerness po sa Word of God. Amen? Amo na ako para sa akon ining pagtuon nga 2 ka oras, 3 ka oras para sa akon lumurag kulang pa. I spent a lot of time sa gitawag pagtuon. Bahala, mamahaw lang og tinapay, basta ang importante, mingawon ko kundi ko kabasa. And that is what spiritual hungerness. Makasulti ko sini sa inyo kay ngaman. Spent na ko ng akong kabuhi sa pagtuon sa pulong sa Diyos. And this is what is sign of hungerness. Amuning nadula karon sa mga Kristohan. Amen. And the third thing, kung lang tao na ton,
He has the spirit of unbelief and unteachable heart. Because sometimes, hindi siya open-minded. Tungod kay close-minded siya, ang iya kabuhi nangin unteachable siya. Amo na ang problema pod sa mga tao nga ang pulong sa Dios iya gina-resist, iya ginasalikway. It is because he has an unteachable heart. Paliko na kon ang imo kabuhi hindi ka matudluan, waay sing maayo nga kaugmaon nga minaghulat sa imo. Waay sing maayo nga kaugmaon. Bisan diin kaibutang ang kadimalason amo ang ara sa imo. Amen. If you have an unteachable heart. Pero kung ang imo kasing-kasing, nagapatudlo ka, nagapakore ka. Amen. Labi na usahay sa aton nga mga, nga mga Pilipino, where over sensitivity. Grabe ka sensitive ang emotions naton. Inabang usahay, may ara lang, may maghatag sa aton, murag medyo singka ang tingog, pero pag-correct na sa aton, gilain dayon naton pagsabot. Diba? Pero way takahibalo, para na sa aton kaiwan. Amen. May ang mga Pilipino manggod lahi ang Pilipino because they are what oversensitivity. Di ba? Ang imo motibo nga paano matadlong ang iya kabuhi, paano makorek ang iya kabuhi, pero usay ma-misinterpret niya. Labi na murag medyo do may kasuko na ang imong tingog, pero ang motibo nimo paano siya ma-reform. Amen. Amo na ang problema naton nga mga Kristohanon kung kaisa. Bisan sa mga bagong tubo karon. Sa mga bagong tubo, masultihan lang gani sa ginikanan, laino na dayon pagsabot. Amen? Para dayon sa ila, yes, kamo ang sayop, ako ang insakto. No, you must receive the teachable heart. Waay maayo nga kaugmaon ang usa ka tawo nga hindi matudluan. Lantawan ninyo ang example nila ni Solomon, nila ni Samson, ang example nila ni King Saul. Lantawan ninyo, ini nga mga tao, i-exhibit ang ila kabuhi. Anong natabo sa ila? Sa dira nga wala sila nagpatudlo. Amen? Amo po ni ang kabuhi naton. Yes, if you read the Bible, even sa life ni Queen Esther, lantawa ang kabuhi niya. From rags going to riches. Isa lang ang kinaiya ni Esther because she has a listening heart. Madinawaton siya sa mga pagtambag, labi na sa iyang tiyo nga mao si Mordecai. Pag-abot na dito sa palasyo, madinawaton sa tambag ni Higay nga sinaligan sa hari. Ang Biblia naghambal, from servant going to queen. Lantawa ang journey sa sini nga babae because ang Biblia naghambal, promotion, it is not came from the east nor from the west. Promotion, it is came from the Lord. Kung ang kabuhi nimo matudluan ka. Amo na nga si Paul nagambal, despise not the message of God. Nga ang imo kalampusan ara sa pulong sa Dios. Ano gihambal sa Joshua 1:8? Og pag kinabuhi sumala sa tanan nga nahisulat niini og magmainuswagon ka. Amen. Amo ning gihambal sa Dios. And then the fourth things kung lantaw naton because they believe that the Bible is not important. May mga tao pod nga way na mati, why nila gihatagan dako nga palyo ang pulong sa Dios. It is because para sa ila ang Biblia hindi ni importante. Hindi ni makaluwas. Labi na ang teorya naton sang una, maingon dayon, tao adto ta sa dagat, dad-ang imong Biblia kay dad-on nakon ang akon ribulto nga kahoy. Mangambak ta kung sino maluwas sa aton. Mga pilosopo nga mga termino. Akon sila giingnan, dugay ko sa mga gustilo kuway kong sa Cadiz. Duwa ko katuig nagstay sa mga gustilo, sa mansyon sa mga gustilo. Ang inahan nila ni Inday Imelda nga si Dunya Luisa kuway kong gustilo. Nagsakay sa dunwan nga barko, ikarga ang tanan ng mga kahoy halin sa gitawag junior pakadto sa gitawag senior. Pagkalunod sa dunwan, amazing sila. Diin man sila ang nakasiling nga makaluwa sa imo. Tirtuldo kag pilosopo nga term. Biblia nagambal,
ang Biblia pulong ni sa Diyos. Hindi ni pulong sa tao. Kung nagbasa ka sa Biblia, parehas lang nga namati ka sa sulti sa Ginoo. Kung nagbasa ka sa Biblia, parehas lang nga ang Diyos naghatag sa imo, guide sa imo kabuhi. Hindi pagsinggana nga, hindi importante ang Biblia. Pulong ni sa Diyos. Sulti ni sang Ginoo. Amo gani nga gisulat ni kay para kita makadawat sing malinawon nga kabuhi. Agod nga kita makadawat sing kabuhi nga walay katapusan. Paagi sa sulti sa Diyos. Amo nang gisulti na kon, lantawan ninyo ang Biblia. Diri lang naka-record paano gibuhat sa Dios ang kalibutan, paano ang tao nakasala, kag paano nga ang kalibutan, yes, gilunupan. Ang Biblia lang ang nagsulti sina. There is no such thing as a book of Guinness, book of record, nga nagsulti bahin sa tanan nga binuhat sa Dios. Ang Biblia, kompleto siya. Hindi nimo ma-separate even ang science kag ang Bible. Because wala pa ang science, ang Bible, ara na ang theory sa science. Amen. Because ang Biblia, it is a written word of God. Iyan ni sa Diyos. Pagdayon, siling padre sa ikalima. They purposely disregard what they heard from the word of God. Amen. Sila mismo, nataon na ton balik ang Ezekiel, katong gihimo ni Brad Chabi nga teksto. In chapter 33, verse 30 to 33. Grabe nga mga tao ni. Ang ginumingon kanako, tao, ang imong katawhan nagisgot bahin kanimo, diha sa mga paril, sa mga pultahan, sa mga balay, nag-ingnanay sila, ngari og pamati sa gisulti sa Ginoo. Mangana sila kanimo nga magpanon, ingon nga akong katawhan, ug mamati sila sa imong gisulti, apan dili sila mutuman ini. Sa ilang sinultihan, magpatuo sila nga dako sila gugma kanako, apan ang tinuod, mao nga gipalabi nila ang ilang kaugalingong kauyuhan. 32, alang kanila, ikaw daw usa ka mag-awit, nga nag-awit og awit sa gugma, anindot og tingog og maayong mutugtog sa alpa, mamati sila kanimo apan dili mutuman sa imong gisulti. Amen. Gituyo nila ang dili pagtagad sa sining gisulti sa Dios. Lantaw na to ng 2 Peter in chapter 5 as is supporting verse sa Ezekiel chapter 33. Lantaw na to ang chapter 3 sa verse 5. Siling pa ni Peter. Ituyo nila ang dili pagtagad ni ining maong kamatuoran. Amen. Inilang nga praises ang aton hisgutan. Ituyo nila, meaning they would purposely disregard the word of God that they hear. Mabitaw na nga dire, yes, sa kabuhi nga Kristohanon, daghan ang gitudlo sa aton. Amen ba? Pero may ara sa aton, nga daway niya gihatagan, kabug-aton ang iyang nabatian. Amen ba? Huwag niya gihatagan og pinakanindot nga balyo ang iyang nadunggan. Ini nga praises, ha? Si Simon Peter, nga nasulat niya kini, kay nga una siya nga naka-experience siya sini. Oh, let's say, for example lang, sa simbahan. Damo nga area sa simbahan, nga bagay na ton i-change. Diba? Labi na diya sa pag-alala. Initanan nga area sa gihimo na ton testimonies, nga na giving sa offering, kag sa tithes, giving sa gitawag sa mga testimony na ton, mga pagsimba na ton sa Ginoo. May mga butang nga gipangita ang Dios sa aton. Pero sometimes kita way na to nigyatagan dako nga pagtagat. Amen. Ang pagsulti gaina sa worship leader, sayawan na to ng Dios. Sahay, aton lang gipamati, pero nagsige lang tagbarog-barog. Ito, itong mga igsoon na to diri.
Sayaw nga tinudanay. Diba? Meaning, gihatagan pagtagad. Yan. Amo ng mga butang, dahamo mga instruction sa Bible, nga daway natong gihatagan value. Amen? Ang tanan nga area sa kabuhi sa Kristohanon, abi mo lang, hindi ko mag-share sa inyo kung hindi po niyo hatagan pagtagad. Halin sa pinakagagmay nga butang, although kita hindi ta perfect, pero maningkamot ta sa Dios nga ang mga butang nga bagay ipahimo sa aton sa Dios, himuon naton. Tumano naton, himuon ta lang aton parte, iyan na sa Dios ang parte niya. Amen? Damo mga instructions ang Dios nga way naton gibaliwala lang naton. Oh. Amo nang problem, someday sukton ta sa Ginoo sina. Accountability ta sina sa Ginoo. Oh, mabito na nga balikon na kon. Pasalamat ko kay Brother Dako kay igi-response, di ba? Na aton meeting dire nga kinahanglan in every Sunday may ara gyud may grupo either usa o duha nga mag-assist para sa sakyanan sa parking, di ba? Salamat sa grupo gina kay natuman kay nga may mga sakyanan nga kundi naton i-assist posible mapatawag na tas barangay. Kaya ang Ginoo is igad order mo. Di ba? Kaya ano tong primero reklamo, ang atong mga sakyanan, ato lang sa gawas. Tinuod bitaw. Nga na. Hindi na magunaton area. Karon kung mabungguan ang imo sakyanan diha. Amo nang ako nagto, I really bless sa mga tao nga gihatagan pagtagad ang instructions kay para man ni sa kaaywan sa tanan. Palakpakan nato ng Ginoo. Amen ba? Si Simon Peter, among examples na ito. Siling pa diri sa Bible. Ulang taon na ito. Nga nasulat niya sini. Before siya naghatag as a motivation sa uban, ang iya mismo ko ugalingon, iya na experience siya. Kaya mo lang, ang pinaka-effective na tao, kung magsangyaw siya sa mga palahubog, inang palahubog po siya sa una. Kuha ninyo? Pinaka-effective na. Yan na. Epektibo na siya, kaya iyakabuhi na mo. Kuha ninyo? Ang pinaka-epektibo nga tao, nga magtudlo sa mga tao nga may bisyo, kung ang kabuhi po niya, may bisyo sa sanguna. Amen? Pakpakan natin na, amo ni ang pulong sa Diyos. Mabita na nga bisan sa kabuhi na ton, may reflection ang aton kabuhi. Ina siya nga mga butang, instrumento gyapon na nga gamiton ka sa Dios. Amen ba? Kagamo to si Pastor Leo ang aton speaker dire. May ministry nga gihatag ang Dios ay nga pinasay kay nga amo pud ang kabuhi niya sa una. Amen ba? So si Simon Peter, iya kini nasulat because una siya naka-experience sini. Siya mismo, way niya gihatagan dako nga pagtagad ang sulti ni Kristo Jesus. Parehas karon sa aton. Mabito na nga baliko na to na. Ang tag sa kawali, aton gid pamatiyon. Bisan ako, inang magkadto ko sa iban nga simbahan, abi mo lang gapamati ko. Amen? Pag uman og walis ang pastor, nagpalapig ko, I really bless to your message, pastor. I really inspire your word. Although pastor na ko, pero ako mismo, I want to hear the message. Amen. Hindi tamangin close man di kay nga ang pag sa kalugar nga kadtuan naton may plano ang Dios sina ang Ginoo ay nagsala. Amo nang akong gid sa gipalapitan, I really bless to your message, pastor. It is very inspired by me. Amen. Amo nang ako nagtuo, amo po nang kabuhi naton. Kag si Peter mismo iyan ni na-experience nang tawa grabe ka effective ang iya. Amen. Ingon pa diri first in the upper room. Sa ilan na ni itawag Eucharist, sa ilan na ni balaan nga panihapon. Naghatag na warning si Christ na sila uyugon ni Satanas. Kadayon, magdagan sila, kadayon i-deny ni Peter si Christ. Siya do katahom nga warning. Amen ba? This is a warning not only to Simon Peter, but it is what to everybody apostles. Amo po ni sa kabuhi na ton nga mga Kristohano. Sabi mo lang, ang tagsa ka mensahe ihatag na sa Dios para sa imo.
Lantaw na ton ang Matthew chapter 26, verse 31 to 35. Unya, miingon si Jesus sa mga tinuna, niining gabihuna, kamong tanan, managan og mamiya ka nako. Meaning, not all words of Jesus Christ is good for our ears. Na, natobla ninyo ang gambal ni Christ, do kasubo hambal, managan ka mo. Pero that is what under by God's providence. Amen ba? It is what God's providence. Siling padre, unya mingon si Jesus sa mga tinunan, nining gabi una, kamong tanan managan og mamiya kanako. Kay ang kasulatan nag-ingon na, meaning, it is already written. It is already recorded in the Word of God. Because ang Psalms ng gambar, your Word, O Lord, it is already settled in heaven. Babito na nga baliko na ton, before tagibutang sa Dios sa sininga kalibutan, giplastar na ni tanan sang Ginoo. Para sa akon, ining aton building, tapos na ni sa Diyos. Palapakan na ito na Ginoo. Because everything, it is already settled by God. Unya, mingon si Jesus sa mga tinuna, niining gabi una, kamong tanan managan, og mamiya ka na. Kaya ang kasulatan nagingon, patyon sa Dios ang magbalantay, og pagkatibulaag ang mga karnero. Verse 32, apan tapos ako mabanhaw, muuna ko kaninyo sa Galilea, meaning, grabe katahom sang plano sang Diyos. Pormiro, dumanagan sila. That is part sa God's providence. Pero may rendezvous na ang Ginoo nga gisitol. Nga ining nga place, dito ni sila mag-abot. Amen ba? Grabe, ang Ginoo, brothers and sisters, ibutang sa imo hunahuna, ang tagsa nga naglambot sa imo kabuhi, basta ara ka sa Dios. Anong hambal ni Paul? Siling hambal ni Paul, siling pa niya. For I know all things work together for good to those who love Him. Meaning, ang kabuhi sa mga nag-alagad sa Diyos, ang kabuhi niya, it is already directed by God. May ara na plano ang Diyos para sa ila. Amen. Sige na mo katapad, may plano ng Diyos para sa ila. Natural ni. Nga, kaya kung di sila managan, hotdon magini sila pamatay. Kuha ninyo? Natural, idalom sa providence sa Diyos. Amen. Kay si Pedro lang, kung nag-angkon lang siya, nga upod na ko na, bitayon po to siya. Amo ganito nga gidinay niya, kay nga, kahibalo si Pedro nga, bitayon po siya. Kuha ninyo? Meaning programa gito sa Diyos nga managan sila. Kay balo ang Ginoo, ang pagpanagan nila idalom sa preservation sa Diyos. Amen. Pero ining nidagan ka kay nipalayo ka na sa pag-alagad, iyan na nas panulay. Ilayin pa sa Bible, apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea, may rendezvous na sila. Si Pedro miingon kang Isus, dili gayud ako ubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. Verse 34, siling padre, si Jesus miingon kang Pedro, hinumdumi kini sa dili pagani mo tuktugaok ang manok karong gabi, katulo ka muingon nga wala mo ako ihili. Verse 35, si Pedro mitubag, dili ko gayud ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uban kanimo og ang tanang tinunan isulti usab sa ingon. Sabi mo lang, inibang grupo na, kung may isa lang nga mangisog na tanan, pero talawan ba yan ng iban? Amen? Si Pedro manggod, mabito ng sulti na kon, kontrast ang iyang temperament tungod kay sanguin siya. Ang sanguin manggod nga mga tao, imo makita, he speak without thinking. May mga tao nga gasulti lang, pero ay nanyag huna-huna. Walo ka ang mga sanguin, kalabanan sa sanguin, grabe ka istoryador. Ari diri ang mga marites. Ingana. Lantaon na ton ang liyok sa chapter 22. Tiling pa dito sa Bible. Simon, pagbantay, si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uma, nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Verse 32, apan nagampo ako, alang kanimo Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo og inigbalik na nimo kanako kinahanglan lig-unon mo ang imong kaigsuonan.
Si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan o sa kamatayon. Verse 34, mingon si Jesus, sultian ko ikaw, Pedro, kadili pa mo tuktugaok ang manok, niining adlaw, hangtod nga ilimod mo ako sa makatulog. Waay namati si Pedro. Amuning nahambal niya, ituyo nila ang dili pagtagad. Kaysa mismo, amo ang una nga nakahimo sini. Amen ba? Nanginbis author si Peter, it is because ang kasagaran niyang ratings, experience niya. Kuha ninyo? Kada yon, the second things, kung lang taon na ton, in the Garden of Gethsemane, sa dito na sila sa Gethsemane, sa nanaog na sila, gikan sa upper room, dito na sila sa Gethsemane. Si Kristo Jesus, nag-warn po sa ila. Kay ang Diyos manggod, kung lang taon na ton, although ang iya apostole, this time, 11 na lang kay si Judas, may palayo naman. Gigrupo niya, kay si Kristo Jesus, gigrupo niya ni, sang dira pa si Judas, it is tulo kag siyam. Ginalain niya ang siyam, kag ginalain po niya ang tulo. Kuha ninyo? Iya kinigi-separate sa duwa. Ginalain niya pirmi ang siyam, kag ang tulo, amo pirmi ang ginadala niya as close na sa iya. Kaya nga, kahibalo si Kristo Jesus, nga ining tulo, may pinasahi sila nga gitawag, may pinasahi nga himuon ang Dios sa ila. Amen. Amo na ang Dios naton, Dios siya nga gamhanan. Ang Biblia nagambala, sikan in the garden, siling pa ni Kristo Jesus, warn them to watch and pray, but they had gone sleep. Anong gihimo nila? Natulog sila. Amen. Linga ang inyong tapad. Natulog sila. Diba? So meaning, this is a second time na wala nila gihatagan o dako nga balyo ang gihambal ni Kristo Jesus. Ikatatlo, kung lang taon na to ang Biblia. Third, when Jesus arose, Mark account of this event indicate that the cat would crow twice. Lahi si Mark, lahi si Luke, kag lahi pod si Matthew kag si John. Ang Biblia naghambal, kini nga mga tao, kung i-combine mo ang four gospel, may nagkalailain sila nga mga nakita panahon sa paglansang kang Kristo Jesus. Ito na nga ang Bible, it is amazingly, kay nga man, inimanggod si Mark, amo ni siya ang gisulti dito sa Bible, although he is not a disciple. Kung lang tao ni mo, kaya nga, why siya dito sa name sa disciple, but they're what considered as disciples. Kaya nga man, amo ni siya nga tao, ang midagan nga nahukasan. Tungod kay gigukod ni siya sang soldado, kag ginbira ang iyang sinina, nagdagan siya nga hubok. Amo ning state sa Bible. And this is Mark. Amen. Why natapanahon sina? Ang record ni Mark, like kang Luke, unlike kang Luke kag kang Matthew, nga kausa lang magtuktugaok ang manok. Pero diri sa kang Mark, yes, lantaw na ton. Mark chapter 14, verse 27 to 31. Silang padiri sa Bible. Si Jesus mingon kanila, mutalikod unya kamong tanan, og mamiya kanako, kay ang kasulatan nagingon, patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea. Si Pedro mitubag, dili gayud ako mobiya kanimo, bisan pagbihaan ka sa tanan. Dayon, ingon si Jesus kang Pedro, timan ni ikini, sa dili pagani mo tuktugaok ang manok sa makaduwa. Kuha ninyo, ang record ni Mark is different from the record of Luke and Matthews. Ang kang Mark, it is almost twice. Amen. Amo ning aton to. Kaya nga, ang Bible manggod, kung hindi natuntun ang pag-ayo, hindi naton malukit kag mapalawman ang mga hitabo during the time. And this is what the warning of Jesus Christ. Ang Biblia naghambal, kung lang taon na to, siling dayon dire, sa aton nga nos. Apan ni pesali gayud si Pedro, bisan pagpatyon ako, uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod, og nanumpa ang tanan sa samang mga sahay ining panumpa may dapa nga krus. Kilatan man ko. Diba? Kagdayon, siling padiri sa Biblia.
kun lantaw naton. Ang natabo diri, balik ta dito sa kang Mark, ang natabo diri. Sa dira nga nagtutugaok ang manok, purmiro. Yan. Siling pa sa Bible, indicate that the cock would crow twice. Amen. Ang sumpay sinichap, way ni mo nasulat. Siling dahin dito sa Bible, ilang taon na ton ang Mark sa chapter 14. Kay ang Biblia, syado katahom ang gihimo sa Dios. I-click na lang ang chapter 14 chap, kay humano na to nigbasa. Ilang taon na ton ang tanang Biblia. Why na record guro ni Chabiboy. Siling pa dito sa Bible, kay syado katahom kini as a warning nga gihatag sa Dios dito sa iya. Oh. Ilang taon na ton ang Mark, sugdon to naton sa verse atong gibasa naton. Si Jesus miingon kanila, mutalikod unya kamong tanan og mamiya kanako, kay ang kasulatan nagingon, patyon ko ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karnero. Apan human ako mabanaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea. Si Pedro mitubag, dili gayud ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. Pingon si Jesus kang Pedro, iman ikini sa dili pagani mo tugaok ang manok sa makaduha karon gabi una imon akong ilimod sa makatulo. Apan mipasali gayud si Pedro bisan pagpatyon ako uban kanimo dili ko gayud ikaw ilimod. Og nanumpa ang tanan sa samang mga pulo. Dayon, siling dayon dito sa gitawag sa Getsemani. Pagdakop na. Miabot si Jesus sa tanaman sa Getsemani uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila. Panglingkod kamo dinhi samtang magampo ako. Unya iyang pauban kaniya sila si Pedro, si Santiago, si Juan, gipabati niya ang ilabiyang kaguol o kabalaka. Ug miingon siya kanila, dako kaayo ang akon kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw. Ipadayon siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nagampo kun mahimo ilikay siya sa takna sa pag-antos. Miingon siya, amahan ko, mahimo nga ang tanan kuhaa. Tanan kuha kining kupa gikan kanako apan dili ang akong pagbuot mo kuman kun dili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug iyang naabtan nga nangatulog silang tanan. Meaning waay nila gipamatian ang sulti ni Kristo Jesus. Kay ang Ginoo kahibalo siya nga may trahedya nga maglambot. Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an o iyang naabtan nga nangatulog silang tulog. Si Jesus mingon kang Pedro, Simon, natulog ka diay. Dili ka ba makahimo pagtukaw bisan usa lamang ka oras? Og siya miingon kanila, pagtukaw pagampo aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas. Kagdayon, nya bibiya na usab siya sa pagampo, sa maog gyapong pagampo. Human ini, mibalik na usab siya, ngadto siya mga tinun-an, naabtan na usab niya sila nga nangatulog tungod kay katulugon man sila kayo. Sa nangatulog na kami dito sa ibabaw sa sisay. Dito tanan ng ligid, dito gid sa rooftop sa sisay. Nagsaka ng sikyo. Uy, sino man ang mga nangatulog diya, mga kawatan? Di na maagwanta ang kakapoy. Dayon, siling dayon, wala sila masayod kung unsay iyang itubag kaniya. Sa ikatulo niyang pagbalik, mingon siya kanila, nangatulog bagyapon kamo og namahulay, husto na. Miabot na ang oras nga itugyan ang anak sa tao ngadto sa kamot sa makasasala. Pangon na kamo kay mangadto na kita, tanawa ania na ang magbudhi kanako. Siling dayon sa Bible, samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa ka napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang usa ka panon sa katawan ug nagdalag mga pinuti ug mga puspos, mga sinugo sila sa kadagpuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudyo. Ang mabudhion naghatag kanila usa ka ilhanan, ang tawo nga akon hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa siya ug unya dad-an ninyo ug bantayi pag-ayo. Sa pag-abot gayud ni Judas, miduol siya kang Hesus ug mingon magtutudlo ug mihalok siya kaniya busa ilang gidakop si Jesus ug gigutitan pag-ayo.
Apan usa ni atong nianang pagtindog sa duol, miibot sa iyang puntil o gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pare, which is si Simon Peter. San ba ko nagdalaman kamog mga pinuti o mga puspos sa pagdakop kana. Adlaw-adlaw nagtudlo ako dito sa templo uban kaninyo o wala ako ninyo dakpa apan kinahanglan gayud matuman ang giingon sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanan, natuman wala. Kaya kung namiya sila dayon, huwag patani katigba si Pedro. Kaya kung namiya sila dayon, huwag paunta nakabakak si Pedro. Siya mismo ang huwag naghimo sini. Katapusan, natuman ang sulti sa Diyos, wala. Natuman gyapon. Unya, mibiya kaniyang tanan, yang mga tinunan o nanagan. May usa ka batan-on sa 51. May usa ka batan-on nga nagkupo lamang. This is Mark, siya ang nakarecord sini. Og habol, og misunod kang Hesus. Silang padriya, balikan na dito. Dakpon unta nila siya, apan kupo lamang ang ilang ginagunitan, og nagdagan siya nga naghubo. And this is Mark. Amo nang sulti na kon, siya lang ang naka-record sini kay nga didto siya. Nagdagan siya nga hubo. Meaning, grabe gali ni ang Kristohanon nga way ampo-ampo. Makapahubo. Way na ma-plastar ang iyang pagpalayo. Nidagan siya nga naghubo. Kagdayon, ubalik na dito sa verse 53. Amo na ning natabo. Silang pa sa Biblia. Unya, gidala nila si Jesus ngadto sa balay sa Pangulong Pare. Dito nagtigom ang mga pare, ang mga pangulo sa mga Hudyo o mga magtutudlo sa balaod. Isunod si Pedro nga nagpaantaw og miadto siya sa hawanan sa balay sa Pangulong Pare. Murag kakusog man kaayo. Murag malibat naman ta. Bilingkod siya dito, uban sa mga gwardiya og nagpaduol siya sa kalayo aron mainitan. Ang mga pare ug ang tanan sakop sa labaw hukmanan nangita og kamatuoran batok ng Hesus aron ilang mapatay siya apan wala sila'y nakit-an. Daghang mga saksi ang misultig bakak batok kaniya apan wala makatakdo ang ilang mga pahayag. Kunya may tao nga namitindog og misulting bakak batok kang Hesus, sila maingon, nadunggan na mo siya nga nag-ingon, gubon ko kining templo nga binuhat sa tao og sulod sa tulok adlaw patidugon ko ang laing templo nga dili binuhat sa tao. Apan wala gihapon makatakdo ang ilang gipanulti. Kunya mitindog ang Pangulong Pare at tubangan sa tanan og nangutana kang Hesus, wala ka ba ikatubag sa sumbong sa ilang pasaka batok mo? Apan nagpahilom lamang si Jesus. Nangutana pag-usab ang Pangulong Pare kaniya, ikaw ba ang Mesyas nga anak sa dalaygon nga Dios? Kadayon, si Jesus mitubag, ako, kung makita unya ninyo ang anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa makagahom nga Dios ug moabot uban sa panganod sa langit. Kadayon, o gigisi sa Pangulong Pare ang iyang kaugalingon bisti og mingon, wala na kitay magkinanglan og dugang pagsaksi batok kaniya. Dungog ninyo ang iyang pasipala sa Dios unsay inyong og miyukom silang tanan nga sad-an o angay siyang patyon. Kunya gilud-an siya sa pipila kanila si Jesus og gitaptapan nila ang iyang mata og gisumbag siya. Mingon sila, tag-ana kun kinsay nagsumbag kanila. O gikuha siya sa mga gwardiya o gitabangag tamparos. Tanan nga kamot nagtamparos kay Jesus. Dito pa si Pedro sa hawanan. Sa diyang milabay ang usa ka mga sulugoon babae sa Pangulong. Sa pagkakita niya kang Pedro nga didto duol sa kalayo, mitutok ang babae kanyang mingon, kauban kausab ni Jesus nga nasaritnon. Dayon, apan milimod si Pedro nga nagingon, wala ako makaila kaniya o wala ako makasabot sa imong gipanulti. Migawa siya og unya may manok nga mitugkaok. Ang una gali nga tugtugaok sa manok, sinyas na to nga pagawason si Pedro. Amen? Kaya sa record ni Mark, it is twice. Kay pormiro pa man niya gilimod si Christ. 3 times gilimod si Christ. Kuha ninyo,
ang punto gali dire nga nagtuktugaok din ang manok aron nga madumduman niya ang hambal ni Kristo Jesus. Sa gaok na ang manok, ilimod mo ako sa makatulog. Karon, paglimod niya pormiro, ituktugaok na ang manok. Ang Biblia nagambal, adto na baya sa gawa si Simon Peter. Meaning, ang tuyo sini, nga palagyuhon na siya. Grabe ang Ginoo, ang Diyos naton, brother and sisters. Sa magabarog ta diha sa piilan sa Ginoo. You know God. Lantaw na to, Andrea. The first denial, the cock crowned for the first time. Meaning, it gives a warning to Simon Peter that he must go out or escape. But he did not take the Lord's warning. He disregarded the word of Christ. Anong natabo sa iya? Imo noon niya, mga butang, hindi bagay sa Diyos. Waay niya, hatagan o talupangod, pulong sa Diyos. Pareha sa aton. Sabi mo lang, pinakanami sa aton. May mga tao nga naghatag sa aton o good advices. May mga nagmentor sa aton. May mga matahom nga mga advices kag pagtudlo para sa aton. Pero usahay, waay naton gihatagan og igtalupangod ang pulong sa Dios nga gihatag sa aton. It is the same kang Simon Peter. Anong nahitabo? Sabi niyo lang ang Ginoo. Hindi naman niya malambot si Simon sa pag-rebuke. Tungod kay distansya na sila. Ang Bible naghambal, nagsunod si Pedro nga nagpaantaw lang. Amen? Pero abi mo lang ang Ginoo, He uses all things to fulfill His will and purpose. Waay naman siya gamiton ang gigamit niya ang manok. To remind Simon Peter. Parehas kang Balaam. Hindi ni mo matudluan si Balaam. Pero sinong gigamit kay Balaam nga nakurikan siya? Ang iyang asno. God uses all things in order to fulfill His will and purpose. Ang gingamit sang Dios kang Jonas ang isda nga dako. Ang gingamit sang Dios kay Balaam ang iyang asno. Ang gingamit sa Dios sa kang Peter ang manok nga nagtuktugao. Agod nga ang tao makamata lang siya. Kung lantawon po nimo ang prodigal son, ang gigamit sang prodigal son, ang baboy nga iyang gitubungan. Lantawablan ninyo ang Biblia, sa dito pa siya sa balay sa iyang amay, ang iyang balatsagon layo sa iyang amay, pero sang dito na sa salayo, while nga nagatubong siya sa baboy, nadumduman na niya ang iyang amay. Na born again siya dito sa pigiri, hindi kay sa simbahan. Ini nga mga tao, gigamit sang Dios ang tanan butang aron nga ang tao makahinumdum siya sa Diyos. Yes, it is beyond comprehension. God, He is all-knowing God. Damo siya paagi nga gamiton sa conversion sa tao. Damo siya paagi nga gamiton sa transformation sa tao. Damo siya gamiton nga pamaagi aron nga ang tao ma-revive sa iya nga buluhaton. Amen. Kung may pagpamalandong ka sa imong kabuhi. Yes, of course, si Enoch, na-convert siya kay nga gigamit ang iyang anak nga na tao. Amen. Daghan nga mga passage sa Bible nga gigamit ang Dios. Kag amuni ang gigamit sang Dios kang Simon Peter ang manok as a sign nga ang Dios nga iyang nakilala dili bakakon nga Dios. Ang Dios nga iyang nakilala, yes, ang tanan nga gisulti sa Dios kasaligan kag tinuod. Nagpasabot,
dili naton ibaliwala ang mensahe sa Dios. Kay ang mensahe sa Dios, siling pa sa Biblia, dili kini mobalik nga kawang sa Dios, kundi mobalik kini nga dunay dako nga katuyuan. Mga kaigsuonan, hindi naton pagbaliwalaon ang pulong sa Ginoo. Yes, ang second examples naton tungod kay way natapanahon, ang kabuhi sa pamilya ni Lot. Sa dira nga nakahukom na ang Ginoo nga laglagon ni. Yes, Jesus. Hallelujah. Let us worship God.